Nakausap po natin si Pastor Kibuloy nitong mga nakaraang araw. At alam nyo, hindi lamang po ako nakumbinsi na dapat siyang maging senador. Pero nakumbinsi ako na dapat maging pangulo ito. Ito ang taong napakatalino. Pero marami naman matalino dyan eh. Si Chis Escudero, matalino din yan, di ba? Oh. Sino pa? Yung mga nagmamagaling na abogado dyan, matalino rin. Pero si Pastor Kibuloy, hindi lang matalino. Sobrang ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobrang matulungin. Di ba po? Kitang-kita natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi pa po siya, opisyal. Di ba? Pero al dami na po niyang ginawa. Hindi lamang po para sa inyo, kundi sa bawat Pilipino. Yun yung matindi dun eh. Di ba? Marami kasi dyan, gumagawa lang ng kabutihan para lang dun sa kanilang community. Si Pastor Kibuloy, hindi. Sa lahat, di ba? Talagang nakikinabang sa blessings. Kaya nga, alam mo yung sinasabi nila, na ang dami daw pagmamayari ni Pastor Kibuloy, ganyan-ganito. Yung mga akusasyon nilang yun, doon sila nagkakamali eh. Wala naman yun sa pangalan niya. At lahat yun, ginagamit para sa serbisyo sa bayan. Di ba ho? Ang dami niyang ginagawang mga proyekto, eh kayo nga, non-stop kayong maglinis. Pwede bang pakilinis yung bahay ko? Hindi na, alam nyo, bilib na bilib kami mga banateros, sa inyo pag naglinis po kayo. Grabe, panalo talaga. Palakpakan naman natin mga sarili natin. At isa pa pong nakita ko kay Pastor Kibuloy, hindi ho siya nababayaran. Ang prinsipyo niya hindi nababayaran. At alam ko yan, dahil ako po at ang Banateros ay ilang beses na inalok para lumipat sa kabilang kubol. At nung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Hindi ko ito pinagmamalaki pero alam nyo kasi, pasensya na medyo magiging seryoso ako. Minsan lang ako maging seryoso eh. Ang buhay kasi isang beses lang yan dadaan sa buhay natin eh. Tama, mali? Lahat po tayo mamamatay. Sana iba mauna na. Lalo naman nasa kamera. Hindi, lahat po tayo namamatay, di ba? Lahat ng ginawa natin dito, lahat na nakamkam natin dito, wala yan. Pwede mo bandalain sa hukay mo yan? Ang makikinabang lang ng pera ng mga congressman na yun, mga kabit nila eh. Di ba? Ang buhay natin, kung ano yung ginawa mo, yun ang maaalala ng tao. Di ba? So sa akin, kaya kami nanindigan dito para kay Pastor Kibuloy, dahil po yan ang gusto ko pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, good and well, faithful servant, di ba? Yun ang magandang marinig. Wala nang iba masarap na marinig ko, hindi yun. Papuri ng tao, walang kwenta yan. Pero yung i-welcome ka ng Panginoon, welcome. Di ba ang sarap nun? Kaya na lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses nilapitan ng SMNI para magsilbi dito sa mga demonyo. Name the price, ika nga. 2 beses po yan, name your price. Hindi ho bumigay si Pastor Kibuloy. Ang dami dyan, tulad ng isang istasyon dyan, ano pangalan nun? Muntik ako na bawal pala magmura dito. Bawal ang bastos dito. Yung kapuso at saka yung kapatid. Bakit? Tingnan nyo ngayon. Panoorin nyo, sino ang binabantayan nila? Yung launching ng alyansa ng mga tae. Alyansa ng mga manggagago. Yung event na yon ng kanilang fini-feature ngayon. Walang yan, mas marami pa kayo. Isang kandidato lang yan.
Doon, sama-sama na yung mga bandrambong, ang unti, pero yun ang pinifeature nila. Anong halaga kaya sa kanila yun? Gaano kahalaga kaya sa kanila yun? Di ba? Kaya tayo, wala tayong dito, bayad. Ang meron lang tayo, dalawang bagay. PP. Hindi ho bastos yan, ha? Linawin ko. PP. Puso at panalangin. Yan po ang meron si Pastor Kibuloy. Puso at panalangin. Maaari po bang hilingin ko sa inyong lahat na araw-araw ipanalangin po natin si Pastor Kibuloy? Araw-araw ipanalangin natin ng isa't isa para sa ating pangangampanya kay Pastor Kibuloy. Nakita niyo yung huling survey na lumabas ngayon? Kung titingnan niyo yung survey na yung sabi ko, grabe ito Tinanggal na si Bato doon sa survey. Mukhang inuunti-unti na talaga dahil nga alam natin na pagbalik ng Senate, impeachment na. Di ba? So anong ibig ko lang sabihin? Kung sila nagtatrabaho at gumagamit din sila ng letrang P, ano yung P na yun? Pera. Tayo naman ay gagamit ng letrang PP. Puso at panalangin. So yun po ang ating gagawin. Isa pang katangian na nakita ko kay Pastor Kibuloy, alam niyo ko, Ito ang pinaka-turning point sa aming mga banateros. Yung humility. Sabi nga, di ba, the last will be the first, and the first will be the last. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinakatumulong para manalo si Pangulong Duterte. Nakita nyo bang humingi ng posisyon si Pastor Kibuloy? 6 na taon yun. Hindi. Etong mga congressman natin. Di ba? Pagpasok ng kanilang Panginoong peke, kanya-kanya na silang hingian. Nung pagpasok ng kanilang presidente na si Marcos, yung mga talunan na hingi ng pwesto. Si Pastor Kibuloy ang pinaka-tumulong, kung hindi sa eroplano niya, sa helicopter ninyo, wala, mahihirapan no si Pangulong Duterte. We were there. Sa isang araw, 4 ang pinupuntahan ni Pangulong Duterte noon. Nandun kami. Ako, si Mocha at ang Mocha Girls, 4 din ang pinupuntahan namin. Gulat na gulat kami kung paano nagagawa ni Pangulong Duterte yun. Dahil nga po yun sa suporta ni Pastor Kibuloy. Pero kahit kailan, hindi po siya nanghingi ng pwesto. At hindi lang po yun. Hanggang kadulu-duluhan, sinubukan siya. Kaya nga, to the point na nakulong siya. Dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. At ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. Di ba? Kitang-kita nyo ang nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito namang tangang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Tuwan-tuwa sila. O hindi nila nakikita ngayon na lumalabas na talaga palang masama ang ginawa nitong Amerika na to sa mga relihiyon dun. Kaya mga kababayan, sana po patuloy lang nating ikampanya si Pastor Kibuloy. Huwag tayong titigil. Pwede po ba, ito'y simula pa lang. As in, ito bahay-bahayin natin. Hindi na natin kailangan ng grupo-grupo. Kausapin natin yung kaklase natin, kaibigan natin, yung mga jowa nila. Marami kasi silang jowa. Kausapin nyo, di ba? Ipaliwanag nyo kung bakit buksan natin ng kanilang mga mata. Kasi sabi ko nga sa inyo, tama yung sinabi ni Jay, kami ang patotoo, buhay na patotoo, na si Pastor Kibuloy ay talaga mapagmahal, humble, tinanggap niya ang Banateros. Ito for the record, alam niyo po ba ang Banateros, binatikos kayo? Di ba? Marami sa inyo ang nasaktan
namin. At kami humihingi ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami 5, ay talagang merong pagbatikos na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pagmamahal. Palakpakan nyo ang sarili nyo.